Ayun, gumana na. Ayun, gumana na, oh. Oh. 33. Oh, tingnan muna natin kung nagkaroon ng lamig dito. Tingnan natin. Yun, malamig na. Ayun, malamig na. Oh, kapatid, ha. Tingnan mo, ha. Oh, tingnan mo, ha. Low. Hindi kaya low. Winawiring na po namin itong electric aircon, itong si Coaching Kuba. Kailangan lumamig po ito kasi hindi gagamitin ito ni Engineer Roland kapag ito hindi malamig. Tapos dumating na rin yung electric power steering nito. Bibigyan lang namin kayo ng konting kwento dito po sa operation ng ating electric aircon. Napapansin nyo rito walang makina kasi yung ating compressor ay hindi mo na kailangan ikabit sa makina. Ito ay kailangan lang lagyan mo ng supply na 12 volts pati yung kanyang module para gumana yung ating electric aircon. Pero paano po ba ang proseso ng pagpapalamig ng isang electric aircon? Simulan natin dito sa compressor. Kaya po yung compressor natin. Anong klaseng compressor yan, engineer? Yung electric, sir. Inverter. Inverter. O pag inverter, matipid yan sa Matipid po. sa kuryente, no? Opo. So hindi basta-basta mauubos yung charge ng ating battery. Ang operation po nito, kailangan mayroon tayong refrigerant. Ano yung refrigerant dito? Refrigerant 134A, sir. So para makapagkarga ka ng refrigerant dito, kailangan mo nito. Anong tawag dito? Gauge manifold. Gauge manifold. So itong nasa gitna, dito natin Yung ikokonekta sa charging. Ay, yung service tangke. tank. Yung service tank natin na naglalaman ng R134A. Kapag may preyon na po yan, nakargahan na natin ng preyon. Ay sorry, hindi po pala preyon ha. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya yung tungkol dyan sa preyon saka sa refrigerant. So kapag nakapagkarga na tayo ng 134A na refrigerant dito, gagana ngayon yung ating compressor. Pagka inon mo doon sa evaporator, gagana yung compressor. Sa law of thermodynamics, kapag may kinukompress ka, ano ang mangyari? Iinit, sir. Iinit at tataas yung pressure. Tataas yung pressure. The more na tumataas yung pressure, ay iinit siya. Magko-compress ito, mataas na pressure, mainit na mainit. Dadaan ngayon yung ating refrigerant sauce na to. Mainit na mainit yun. So paano lalamig yun? Condenser, sir. Meron po tayong air-cooled condenser. Papasok dito sa condenser, palalamigin ngayon ito ng blower. Ito may blower dito. Maintain hot. So kailangan makakuha siya ng fresh air. Maintain lang po yung init ng refrigerant. O kailangan mapalamig to para ma-maintain niya yung certain temperature ng refrigerant. Papunta sa, anong tawag dito? Receiver dryer. Ano ang trabaho ng receiver dryer, engineer? Trap the moist. Dust moist. Yung moist. Ng refrigerant. Pwede kasi magkaroon ng tubig yan eh. Itatrap niya yung moisture at hindi naman may maaalis dito yon, nasa ilalim lang yon. Hindi na ba madadagdagan yun? Hindi ba dadami yun? Pagdating namin panahon na babarhan din po yan eh. Kaya Oo. minsan pinapalitan din. Kasi yung moisture na yon, pagka sumobra-sobra na rito yon, pati yung dumi, mag-overflow din yan eh. Sasama rin sa system mo yan. Di na makakadalo yung circulate ng maayos yung Ng refrigerant. Oo. Ito yung mga lumang filter dryer. Meron pa tong sight glass, oh. So dito nakikita mo kung meron ka pang refrigerant. Kasi pag wala ka ng refrigerant, nagtataka kayo, walang lamig yung yung aircon natin. Punta kayo dito, tignan nyo yung inyong sight glass nitong inyong filter dryer. Kung walang dumadaan dyan na refrigerant, ibig sabihin, may problema talaga yung aircon nyo. Hindi talaga gagana yung compressor pag walang refrigerant. Yung safety device na pressure switch. Yung pressure switch. Mag-o-off yun, hindi gagana ang inyong compressor. Okay, dito na tayo, engineer. Yung metering device. Metering device, anong tawag sa doon? Expansion valve. Expansion valve. So ang trabaho ng expansion valve naman, yung mataas na pressure ng gas na pinalamig dito sa condenser at dumaan sa filter dryer, ililimit niya yun. Control the flow of refrigerant. Ayun, control the flow of refrigerant. So once na kinontrol niya yung flow ng refrigerant, anong magiging epekto nun? Lalamig niya, sir, magsisimula na po siya sa paglamig ng refrigerant dito sa evaporator. Evaporator. Oh. So pagdating doon, ano na siya? Liquid or gas? Liquid na, sir. Oo, pagdating sa evaporator, magiging liquid na siya. At magkokos siya ngayon para palamigin yung ating evaporator coil. At yun ngayon, yung lamig na yun, para makarating sa loob ng iyong sasakyan, ano naman ang kailangan? Yung blower. Yung blower. Blower para paglabas doon sa mga vent niya, Oo. malamig. Malamig.
Oh, so kailangan ngayon may blower. Kasi pag walang blower yun, ano mangyayari? Magkukos ng freezing. Freezing, mag-yellow. Mag-yellow. Mag-yellow yun. Magiging parang freezer yun ng inyong mga refrigerator. Kaya yung mga freezer natin sa ating mga refrigerator, wala namang blower yun eh. Di ba? Kaya sa nag-yellow. So dito mga kapatid, halimbawa, yung mga aircon nyo sa inyong mga sasakyan, parang ang lumalabas na hangin eh may halong parang yung pag nagbukas ka ng freezer mo, Yung snow. smoke, snow. Parang yung ano, yung parang usok na puti. No, parang ganun na malamig. Baka yung inyong blower ay hindi na gumagana or yung blower nyo mahina na or yung inyong evaporator maruming-marumi na, hindi na makapass through yung hangin, Hangin. mag-yelo yun. So pag nag-yelo yun, hindi rin gaganda ang lamig ng inyong aircon. So ganun lang po, paulit-ulit na yun yung proseso na yun. Yung pong kargang gas nito ay hindi na po tinatawag na Freon. Wala na po yung Freon, yun po yung dating R12. So hindi na po ginagamit yun. Yung R12 po ay CFC. No? Ano ba ang naidudulot ng CFC? Yung chlorofluorocarbon sa ating environment. Nakasira daw po sir ng ozone layer. Kaya Ozone layer. Pinace out po ng ano yun, manufacturer. Oo, kasi alam nyo naman mga kapatid, pagka halimbawa nasiraan ka ng aircon, lalabas yung Freon na yun, eh aangat yun sa ating ozone layer, nakakasira pala yun ng ano, ng ozone layer. Eh sa ibang bansa, na kumpleto sila sa mga tools na hihigop nila. Meron po silang recovery Oo, machine. may recovery machine sila, walang problema. Eh dito sa Pilipinas, hindi. Puntahan nyo lahat yung mga gumagawa ng aircon ng mga sasakyan yan, pinapatapon lang yung gas na yon. At kahit yung mga 134A, hindi rin yan advisable na iyan ay pinapatapon nyo lang. Kaya meron kaming ginagawa dito eh. Pagka magre-recover kami ng 134A, yung tangke na ginagamit namin, ibinababad namin yun sa maraming yelo. Yellow po. Oh, lalagay namin yung tangking maliit na yun sa maraming yelo. Tapos kung alin kasi yung mas may malamig, Dun yung siya pupunta hihigop. yung refrigerant eh. Oo. Pupunta ngayon doon. Pag binuksan namin itong aming manifold, no, pupunta ngayon yung laman nung linya doon sa tangke namin. Okay, so dito ang gamit na nito ay ATFC, yung hydrofluorocarbons. Subukan natin sir, kakayanin. Ha? Subukan Wiring na lang natin. din naman po. Siya naman po yung pressure niya, hindi na bumaba. Kompleto na, hindi na bumagsak ito mga kapatid. Kanina pa yan. Vacuum po yan. Oh, yung vacuum. Ito ay yung aming vacuum pump. Nilik test ko na rin po ng nitrogen. Wala na rin namang... Wala rin, no? Nag-nitrogen leak test kami. Ito pa mga kapatid, yung mga bagong compressor na electric compressor, ang sabi sa akin nung kausap kong Chinese, oy, huwag kayong magagalit ha. Eh wala naman tayong mabibilan dito sa Pilipinas eh. So ito, Triligo brand. Ang sabi nila, ito daw po ay mayroon ng oil. Kaya hindi na namin kailangan lagyan. So pag brand new, may oil na po ito. Ang ikakarga na lang natin dito ay ano? Refrigerant sir. Refrigerant 134A. 134A. Pinawiringan na namin itong compressor papasok dun sa loob. Kasi yung pinaka computer module niya, doon namin sa loob ilalagay. Kasi pag dito, pwede siyang mabasa. Pero ito naman kasing ating compressor ay sealed naman po yan. Okay lang yan kahit mabasa. Huwag lang yung computer. So ngayon, nakakabit na rin itong ating filter dryer. Yan, nakalinya na po lahat yan. Tapos ito yung ating condenser with condenser fan. At yun nga, itong linya na to ay papasok na doon sa evaporator. Yan. Nabigay naman sa akin mga kapatid nung taga China yung wiring diagram na ito. Kaya po ito ay ito sinasalang na ni Engineer Tolitz. Nakapagkarga na kami ng 85 PSI na 134A. Initial pa lang yan. Kapag po nag-work na yung ating system, yung aircon na to, yung compressor, lahat talagang working na siya ng normal, dapat mga 35 PSI lang po yung charge natin, yung ikakarga natin dito po sa systems nito. So ngayon, eto na. Abangan na natin yung mangyayari, ite-testing na natin kung magwo-work itong ating electric aircon. Inibit na namin yung linya ng kuryente ng ating electric aircon. So ito na yung pinaka main line. At ito naman ay dumaan din sa mga switches. Tapos doon sa main line, doon sa positive, ay meron tayong fuse. Malaki yung fuse na nakalagay doon. Papakita ko sa inyo. Tapos doon may blinking lights, so yung green. Ayun, doon sa ating module, nagbi-blink siya. So ibig sabihin, may power na. So hihintayin na lang natin ngayon, matapos to ni Engineer Tolitz,
Inilagay namin yung ground doon kasi yung aming blower dito ay naka-body ground. So, ayan na. Oh, Glenn, ha? Ayan na, ayan na. Dito muna to. Okay, testing. Ha? Ayun, mana na. Oh. Para umandar yung ano. Yun, dito tayo ngayon. Tingnan natin kung gumagana yung ating compressor. Natin, pakiramdaman mo, gumana ba yung compressor? Gumana sir oh. Ayun, gumana na oh. Oh. Ito, kanina nasa 80 PSI tayo. Ngayon, nandito na tayo sa 22. Okay. Tapos, medyo may init na rin ng konti itong ating condenser. Kasi ito, umiinit dapat talaga to eh. So, yung high side, mainit na oh. Yung high side. Ako Yan, kulang pa sa preyon. 33. Dito sa high side. Tignan natin. 33.6. Kulang pa sa preyon yan. Kulang pa. Okay. Tingnan muna natin kung nagkaroon ng lamig dito. Tingnan natin. Yun, malamig na. Ayun, malamig na. Kapatid Tingnan mo tingnan mo Kulang pa sa preyon nga lang. Low. Hindi kaya low. Lamig eh. Hindi kinaya sir, low kasi. Paano kaya yun? Pang ano lang yata minimum yan, 20. 30 lang yata yung minimum na temperature ng ano niyan sir. Ito. Hindi gumana to. Sa sobrang Hindi lamig. dagdagan, sir? Hindi gumana. Hindi ko muna dagdagan. Okay lang yan. Kumpletohin mo na yung karga. Videoan mo si Engineer Tolitz. Yan guys, kakarga tayo. Nakapagkarga ka na. Apa sir? So ngayon, nasa 40 na tayo. 40. Okay. Sakto yung lamig, yung init niya rito. Mga kapatid, itong thermometer digital na to, hindi po gumana. Pero yung ating air condition, yung ating electric aircon, gumagana na. Ang lamig na po dito. Yun yan po, try ko. Low. Low. Kasi sobrang lamig na. Hindi na po niya talaga kayang sukatin. Ngayon, para masukat natin, ito. Yung aking tester. Ayan po, meron tong temperature, thermometer para makuha natin. I-try ngayon natin na ilagay dito. O yan 21, 20, 19, 18, lamig, 17, Charge air. 16. Nako, engineer, ang lamig 15 15 degrees Celsius, 14. Naku, ang lamig. Pero nag-automatic ba tayo? Open air sir. Ha? Open air. Open ano. Oo. Nahigop niya mainit eh. Oo. Ayan 13 na po, 13 degrees. Napakalamig, para ka nasa Baguio. Halika ma, Tito, tingnan mo. Tingnan mo. Ang lamig. Malamig pa sa ABM. Ayan mga kapatid, successful po yung ating electric aircon. Yung ginawa natin. So ngayon, may sasabi ko po sa inyo na kung talagang kailangan nyo ng serbisyo namin pagdating dito sa electric aircon, ito po ay isusustain ko. Gagawa ako ng paraan para makapag-import ako ng maraming mga units nitong electric aircon na to. At mag-i-import din po ako ng compressor lang para ma-try natin sa inyong air conditioner. Kasi ganito mga kapatid, iba po kasi yung oil na ginagamit dito. Yung refrigerant, walang problema. Kaya kung halimbawa, ang tanong nyo, dahil marami na rin nag-message sa akin, ang tanong nila, pwede daw bang yung compressor lang ang papalitan? Malamang pwede. Pero kung gamitin yung lumang condenser dahil hindi mo kayang tanggalin yung lumang oil. Yun ang problema doon, magmi-mix yung lumang oil. Sa evaporator nyo, pwede natin bombahin niya ng Nitrogen with 141B chemicals. para malinis natin yung loob. Apa. Oo. So kailangan natin matanggal talaga yung lumang oil. Balik ulit tayo doon sa labas para maipakita ko po sa inyo yung trabaho ng ating compressor, kung ito ba ay nag-high pressure o hindi. Hindi naman umiinit. Hindi siya umiinit. At ito po mga kapatid, tignan nyo yung yung ating Freon. Medyo kulang pa tayo. Medyo kulang pa. Pero wag na muna nating punuin. No? Kasi hayaan muna nating mag-break in yung ating compressor.
Baka gaya nito po Oo. sir, nagbabubbles na, baka humihina na rin yung battery. Oh, saka ngayon, titignan ko kung mapapahina niya ngayon yung battery. Kasi medyo matagal na rin umaandar, ilang minuto na rin tayo. May 20 minutes na yata. Oh, nasa 20 minutes na umaandar. So titignan ngayon natin kung kaya niyang pahinain yung battery na yun. So mga kapatid, successful ang ating electric aircon. Ito yung tamang mounting. Ayan, ito naman po ay sealed type yung motor na to. Sealed type, kahit mabasa yan, kahit madumihan yan, walang problema. Ang pinaka-importante na hindi mababasa ay yung module. Kaya yung module, inilagay ko doon sa loob. Tapos dito naman, wala naman tayong magiging problema, pero may kulang pa kami. Maglalagay kami ng high pressure switch. No? Kailangan merong high pressure switch para kung sakaling maubos ang refrigerant dahil nag-leak, hindi po gagana yung ating compressor. This time, wala pa tayong high pressure switch, no? Wala pa. Kung masira man yung pan, hindi automatic na under yung compressor. Ayun, pag nasira yung pan, hindi rin, Under yung pan kasi mag-high pressure po siya. oo, mag-high Ika-cut off pressure niya. siya. Importante yung high pressure switch na yun eh. Ano, engineer? Ano masasabi mo? Ha? Lamig. Lamig, no? Oh. Sa lamig, nung inilalabas ngayon ng evaporator, sa tingin ko, kaya kahit itong mga crosswind eh. Yung sa gagawing dual, sir. Oo, yung mga dual, oo. So, itatry natin, itatry lang naman natin. Oo, na ikabit ito sa dual. Pero for sure, 100% kung sa kotse, sa mga sedan, pasok na pasok tong Kaya na po. compressor. Kasi Dito Oo. pa lang, okay na eh. Oo, ngayon, ang maganda dito, kapag kayo naka-electric aircon, titipid kayo sa fuel. Kasi hindi natataas ang idling nyo eh. Dahil pag naka-aircon, tinataas ang idling dahil nga mabigat doon sa Yung- makina. oo. Oo. Ang magiging problema lang naman talaga namin, mga kapatid, halimbawa kotse sa sedan, ang magiging problema lang doon kapag kayo ay nagpakabit ng electric aircon, hindi yung imamount naming compressor eh. Hindi yun ang problema. Ang magiging problema doon, yung tatanggalin namin doon sa engine nyo. Dahil hindi pwedeng mawala yung pulley na nandoon sa pinaglalagyan nung dating compressor. Or else, mababago yung belt mo, eh hindi rin advisable yon na magbago yung ikot ng belt. Kaya siguro ang mangyayari doon, magdadagdag tayo ng additional na pulley. Kung sa tensioner na lang din. Adjuster. O adjuster, maglalagay tayo ng pulley na may adjuster. Ngayon, pagdating doon sa mga multi-groove na mga belts o mga pulley, yan ay pag-aaralan pa rin natin. Pero, ang pinakasigurado dito, pwede yung ating electric aircon, working siya. Pinatay muna ni Engineer Russell. Ngayon, babalik kami doon, pagaganahin ulit namin para maipakita namin sa inyo. Ito yung ating thermometer dito sa aking tester, digital tester, nasa 26 degrees tayo. Ngayon, Engineer Tolitz, i-on mo ngayon. Okay? Naka-on na siya. Nawala yung blink. Pag nawala yung blink na green, Indok pala ni Boss. gumana na yung condenser. Ayun. Ayan na. Kumahangin na po yan. Ngayon, titignan natin yung lamig niya. Kung gaano kalamig. Ayan. So, 23, 22, 21, 20, 19. Mas malamig pa to sa mga aircon ng ibang mga kotse 17, biro mo sa 17 siya oh. O, 16. Okay. Ayan, nasa 16 siya ngayon. 15. O, kanina 13 eh. O. Ito mga kapatid, naka-open pa itong ating sasakyan, no? Naka-open. Siyempre, pagka naka-close talaga to, wala nang papasok na mainit na hangin, talagang mas malamig to, ano? Oo. So, ayan po, nasa 14 degrees Celsius po tayo. Yan yung lamig na nakukuha po ngayon dito sa ating ginawang electric aircon. Working po yung binili nating air conditioning system diyan po sa China. I-mount namin dito sa Volkswagen at siyempre kailangan talaga ang magma-mount po niyan ay yung nakakaintindi sa air conditioning system. Kasi po ako, kasama ko itong bayo ko na to, si Engineer Tolitz, meron talaga kaming company ng air condition, yung Air Experts and Business Solutions. So dati, bago nabuo yung shop natin, nandoon po yung aming kumpanya na yun. Hanggang ngayon naman, existing pa yon. Kaya lang, medyo hindi na namin natutukan itong bayo ko na to. Pero this time, sabi ko nga po sa inyo, ito ang tututukan namin kasi napakalaking bagay na meron kang electric aircon sa sasakyan mo na tingnan mo kahit na hindi umaandar yung makina, may aircon tayo.
So ang next move namin dito ay maglagay ako ng mas malaking alternator dito po sa Coaching Kuba, sa makina natin, para itong 3SM na battery, Ma-charges naman maayos. oo, makakargahan niya. Ngayon, pwede kong maglagay ng dalawang 3SM at yung baterya na yon ay talagang para dito sa electric aircon. Inverter ng bahay. Galing. Anong masasabi mo doon sa operation ng aircon? Compare mo doon sa mga pambahay. Parang yung aircon ng pambahay na naka-inverter na po. Kasi yung ano niya, may delay. Delay yung Shutdown. paggana. Oo, delay yung pag-shutdown tsaka yung paggana, may delay din. Kung tutusin sa kwarto, pwede, no? Pwede po eh. Hindi mo Meron na ka kailangan lang, ano, bumili ng mamahaling no? Solar. Mamahaling aircon. Pag-charge ng battery, yun lang, solar eh. Solar. 12 volts Oo. lang naman po yung supply nito eh. So pwedeng may battery ka, bili ka ng battery, tapos may solar panel Solar ka, panel. tapos yung inverter din no, doon sa solar panel. So pwede ka na mag-aircon no, sa bahay mo. Babayaran ng kuryente. Oo. Mga kapatid tandaan nyo yan. Antabayanan nyo kami. Talagang marami kaming i-install na electric aircon. Dito kami magpo-focus ngayon sa electric aircon, kami ni Engineer Tolitz, para mas marami po kaming matulungan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Kumari po sana itong ginawa namin ngayon, itong bayo ko na to na engineer, pakishare nyo po at pakilike at pakisubscribe nyo po ang aming channel. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat.